Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Naging mainit na usapin sa Kamara ang kontrobersyal na pagsisiwalat ni Congressman Rodante Marcoleta laban kay Liza Tanas Maggs, ang asawa ng Presidente o ng Pangulong Kuting ng Norte. Sa kanyang talumpati, binulgar ni Marcoleta na si Liza Tanas Maggs di umano'y may koneksyon sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Ayon sa kongresista, nagsilbing protektor si Maggs ng nasabing industriya na nagdudulot ng malaking pagkabahala sa mga mamamayan at mga kritiko ng administrasyon. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang ganitong klase ng aligasyon, ani ni Marcoleta. Kinakailangan natin suriin at imbestigahan ang mga kasangkot dito, lalo na kung ito ay nakakaapekto na sa ating ekonomiya at seguridad. Dagdag pa rito, nilantad o inilahad din ni Marcoleta na si Pangulong Kuting ay umano'y may kinalaman sa pagpuprotekta sa mga operasyon ng BOGO. Ang pagsuporto ng Presidente sa nasabing aktibidad ay lubhang ikinabahala ng iba't ibang sektor, lalo na't marami nang naiulat sa mga insidente ng krimen at katiwalian kaugnay ng POGO. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag mula sa palasyo o kay Liza Tanas Maggs tungkol sa mga akusasyong ito. Gayunpaman, naglabas ng mensahe ang mga tagapagsalita ng administrasyon na kanilang iimbestigahan ang mga paratang at titiyakin na ang katotohanan ay lalabas. Samantala, hinihiling ng ilang mambabatas at mga non-government organizations or NGOs na magkaroon ng masusing pagsisiyasat ukol sa isyong ito. Ayon sa kanila, mahalagang malaman kung may katotohanan ang mga paratang upang panatili ang integridad ng pamahalaan at ang tiwala ng publiko. Ang kontrobersyang ito ay inaasahang magiging sentro ng mga usapin sa susunod na mga araw, lalo na sa darating na mga pagdinig sa Kamara. Ang bayan ay naghihintay ng malinaw na tugon mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting at kung ano ang magiging hakbang ng pamahalaan upang marisolba ang isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mga abogado na kapartner ni Liza na mga inupo na nila ngayon dyan. Sila, ayon sa ating source, ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, finifix nila ang dokumento. Now, itong mga issue kay Go, tanungin kita, Ontiveros, kayo mga Senado, yung pinakita ko kanina na na picture. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ito, balikan natin. Sana yun? Ayan. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ayan, Alphard, nakita ninyo? Okay? Bakit hindi ninyo i-raid? Dahil ayon sa ating source, ang protector niyan, si Abalos. Magkakasabwat sila nila Remulla sa Island Cove. Although sinabi nila, binenta nila. Pero nandiyan pa rin yung certain, according to my source, Robert Go. Ang isa sa kanilang mga kasabwat dyan. Yan po ang address niyan ay 50 William Street, FB Harrison, sa Pasay City. Ayan, kung matino itong ating mga kapulisan, right? Itong ating mga PNP Anti-Cybercrime Group, bakit hindi nyo puntahan yan? O, sabihin ko na sa inyo yung address, ulitin natin. Ang address ay 50 William Street, FB Harrison, Pasay. Alright, so bakit hindi nyo puntahan yan? Dahil ayon sa ating source, ang magkakasabwat dyan ay ang gobyerno mismo.
Sila ang kumikita. Andyan kapag sa buhatan si Altenco, Pagcor, si Lisa ang inyong Bartek na First Lady, si Marcos Jr., lahat yan may basbas niya. Hindi gagalaw si Abalos, hindi gagalaw si Remulla kung hindi nakikipagsabuatan ayon sa ating source sa kay Lisa, lalo na kay Lisa at kay Kuting. Now, ano ang gagawin ninyo? Eh di umupo lang kayo. You enjoy the miserable life na binibigay sa inyo. Imagine niyo kung matino ang gobyerno natin. Pwede niyong imbestigahan yung M-associates ni Lisa na yan. Dahil makikita nyo dyan ang mga dokumentong pinalsipika nila, mga kababayan. Ang mga fabricated documents na inalay nila dito sa mga POGO operators, not only that, na mga pumapasok na illegal sa Pilipinas, mga palangga, just to operate not only POGO, pero ang mga illegal na pagninegosyo, na kahit mga notorious itong mga taong ito, mga kababayan, ay ginagawa ng paraan ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan na mandato ni Kuting na hindi naman ibinigay kay Lisa. Huwag na po tayong lumayo, mga kababayan. Sa kidnapping pa lang sa Turkey, ginamit na ni Lisa ang ISAF, ang immigration. Lalayo pa kayo. And now you know na etong POGO na ito, sila-sila lang. Ang dami nilang kaso na dahilan. Dami nilang nilabag sa ating konstitusyon na mga kasalanan sa inyo. Falsification of public documents. May kaso yan, mga palangga. Okay? So, anong kaso niyan, mga palangga? According dito sa naisulat natin, under Article 171 of the Revised Penal Code. Ano sabi dito? Okay. Any public officer na magpapalsipika ng mga dokumento o magpapabricate ay may pananagutan sa batas. At ano ang kaakibat niyan? Graft and corruption. Why? Kasi may bribery na kastuwang, may extortion na katuwang. So I'm just telling you kung gaano po walang hiya itong tatay ninyong bangag. Ang daming nilabag. Di ba? Ang fabricate ng mga visa, passport, na kahit na ito mga Chinese national, ginawa nyo ng passport, at kung ano pa man, whatever reason, may kaakibat po na pag-violate o pagbali ng batas ng Pilipinas, di ba? Kaya nga kung ikaw ay mapatunayan dyan at makita ka bilang isang, let's say for example, sa DFA ka, ay mayroong sanction yan. Di ba? Tanggalin ka dyan sa iyong kinauupuan at magkakaroon ka ng criminal record or charges dahil sa iyong pagpapalsipika ng mga dokumento, mga kababayan. At dapat matanggal sa serbisyo itong mga jutang genimis na ito. At dahil ang presidente at ang first lady, bangag ninyo o Bartek, ang may kagagawan, so dapat mawala na sila dyan sa pwesto. At ang parusa niyan ay dapat ay perpetual o panghabang buhay na hindi ka makahawak sa panggobyernong or public office. But now you're still enjoying the banga government. And you just enjoy it. Hanggang sa malagutan kayo ng hininga o antayin ninyong mga palangga na ibala kayo doon sa bratatatatat. Ang dami. You know, we talk about graft and corruption. Sa bawat pagsisinungaling nila sa inyo, mga kababayan, sa bawat paglabag nila sa batas, di ba? Sabi ko nga, yung mga walang ethics, Diyos ko, mababa lang yan eh. Mayroon na pinost si Ed Alunan na I don't know kung saang event yun na si Lisa Tanas ay nakapatong yung kanyang elbow doon sa parang state dinner ba yun? Whatever. Basta formal. Nakalagay siya na akala mo nakipag-inuman lang sa kanto. That's very poor etiquette. Etiquette man ba? Very poor yan. Kasi hindi yan tama sa
pang ganyang state. Syempre nanonood din tayo ng mga nagbabasa-basa din tayo, no? Mga film, 'di ba? Nakikita mo. Hindi ganyan. Nasa state dinner ka, nagaganyan ka para ka lang bangag or nakaganyan siya eh. Dapat put down your hands and magiging taas noo kumbaga, 'di ba? Yung kanyang 'di ba? Yung kanyang pag-upo, yung pag-upo mo, dapat nakaganyan ka. Oh, hi, how are you? Mr. President. Oh, Ambassador Chuchu. O kunyari, hindi yung ganun ka. Oh, mayroon ba tayong bartikan ngayon? 'Di ba? Nakagano na, magbartikan ba tayong ganyan? So nakaganyan siya palangga. So ganun pa man, proper sabi ni Jenaline Borromeo, okay. Oh, Happy Father, ibang Happy Father sa imong pinakapalanggang better half of your life, sabi ni She Alonto. Thank you palangga. Okay? Ito yung sana ipopost ko yan. Si Jenaline yan. Thank you so much palangga. Alright. Si Tatay, okay, sabi ni palangga, si Tatay Digong lang po ang totoong tatay. Okay? Okay. Alright. Wala. Walang manners, walang class, kakasuka. Sabi ni Barkadahan. So, ganun pa man, mga kababayan, so eto yung revelation. At Liza, eto ang message sa'yo ng aking puting ahas. Kapag, hindi pala kapag, walang kondisyon, antayin mo daw. Excuse me. Antayin mo lang at lalo kang malulubog kayo ng bangag mong asawa. So mga kababayan, mga palangginging, okay? Last year ko pa sinasabi sa inyo ang sangkot dito sa Pogo ay ang gobyerno mismo. Yung mga nahuli dyan, yung sinasabi na ganito, ganyan, sabi ko nga sa inyo, gusto lang nila patayin yung operation na yon kasi gusto nilang hawakan lahat. Hawakan ang Pogo. Lalo na dyan sa Ilocos Norte. Meron dyan. Diba? Itanong natin kay Michael Kion. Taranta na kayo, no? Itanong natin sa iyong pinsan, Marcos Jr. So mga kababayan, ano gagawin nyo? Tatanga-tanga na lang din. Bukas na ba yung, date na ba sa Pilipinas? Sa syunga-syunga, 16 pa lang ngayon. So bukas na yung Maisog Rally o hakbang ng Maisog sa Pampanga, sa Angeles. Okay. Proud Maisog. Sabi ni Palangga, proud Maisog. Pagbasahin natin. Well, si Marisa, well, Lisa Tanas, obviously, it shows she comes from no manners and right conduct. Social climber, hindi Satanas, you cannot buy class. Exactly, Palangga. You're right. Si Richard Guevara, proud Maisog, Pierre is the best president, tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Thank you, Palangga. So, anong gagawin ninyo? Bulabugin nyo si Abalos. Bulabugin nyo si Altenco. Bulabugin nyo yung page ni Lisa Tanas na siya ang nag-aayos, nag-fix ng mga dokumento, ng mga papeles sa kanya lumalapit. Lumapit na. Kasi sabi ko sa inyo, during the campaign, nakita ko yung mga Chinese, I don't know if they're local Chinese, kasi hindi ko naman nakakausap. Nakita ko lang, nag-aabot ng mga folder. Actually, ang iniisip ko doon, during that time, akala ko mga nag-a-apply ng trabaho. Nagpapa-appoint or something. Siguro yung iba doon. Pero nung sinabi sa akin kahapon, na yun na nga, sabi sa akin, Maharlika, na-meet mo na yung iba sa kanila. At nandoon din sa yung May 9 celebration. Hindi ko naman siya kilala, di ba? Hindi ko naman lahat kilala. Nandoon si Remulla nung gabing yon. Doon nung May 9 na yon na sinasabi na aking puting ahas, nandoon si Remulla, yung kapatid niya, yung reporter. Sino-sino pa ba yung mga nandoon? Nandoon si Villar, yung Mark Villar. Alalahanin ko pa kung sino yung mga picture. Basta nandoon maraming Chinese doon na nakilala ko. Nakita. So hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga yun. Imagine mo, nandoon si Michael Ma during the time.
Ando doon si Martin Araneta na hindi ko kakilala. Nasa likod ko lang pala yung mga ginayupak. Kung alam ko lang, edi sana. Pinainom ko na sila ng ng kape at nang nalunod ng yung kaping sobrang tapang na hindi na sila makahinga, di ba? Why? Kasi salot sila sa lipunan. Can you believe, mga kababayan? Ang inyong First Lady, ang inyong Presidente ay reyna at hari ng Pogo. Kaya itong mga drama nito, itong mga kongresista, ito sila tambalos do. You know that already. Itong mga kongresista at mga senador, alam nila na si Marcos Jr. at si Lisa ang reyna ng Pogo. Ayaw lang nila gawin yung trabaho nila para panagutin itong mga ito. Alam din ni Ontiveros, kaya yung kipay ni Ontiveros umuurong din. Ang gusto niya lang targetin si Pastor Quiboloy. Diba? Nasaan yung kanyang concern sa mga kababaihan? Nasaan, Ontiveros? For sure, may mga kakilala ka, nakakanood dito, nanood kayo mga Jutang Ginemes. Bakit ayaw mong mag-exert ng effort kaysa mag-ikot-ikot ka dito sa California na tutukan at imbestigahan si Lisa Tanas, si Chua, dito sa pangkikidnap ni nag-utos si Lisa. Bakit kung concerned ka sa mga kabataan, not only you, Ontiveros, kayong mga senador at kongresista, bakit ayaw nyong imbestigahan o gawin ang tama para panagutin si Lisa na pinadukot niya ang minor de edad? Ginamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan even before pa sila umupo. Kung ikaw, Ontiveros, ay talagang para sa mga kabataan at kababaihan. Anti-Marcos ka, di ba, dati? Pero ayaw mong gawin ang tama. Hanggang ngayon, ang dalawang bata nandyan sa Makati na pinadukot ni Lisa ay nagsasuffer. Torture everyday ang kanilang buhay. Why? Itinalayo sila ni Lisa sa kanilang ina. Gamit ang pang-aabuso, ang kapangyarihan na dapat ay gamitin sa tama. Nandyan, araw-araw ang mga bata ay nahihirapang mag-cope up sa kanilang pag-aaral dahil ang kasama lang nila ay yaya o kasambahay. Dahil yung kanilang tatay ay abala sa pakikipagnegosyo sa mga illegal sa gobyerno, kasabwat si Lisa. Bakit ayaw niyong tutukan yan? Diba? So, yaan ang dapat ninyong gawin. Pero ang gusto niyong gawin, gipitin sila, o yung mga member ng KOJC, gipitin ang mga kritikong katulad namin, magsigasigaan dyan, manindak dyan si Jinggoy at itong si Escudero, my God. Pero ayaw ninyong tutukan itong kidnapping issue ni Lisa na kasabwat ang DOJ, kasabwat ang immigration, kasabwat ang DFA, kasabwat ang consular office sa Turkey. Ayaw niyang gawin. Di ba? Ayaw nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo mga kababayan, baka kayo nasusunod. So ito yung gobyerno na dapat, my God, na dapat yun ang wakasan dahil ayaw kayong pakinggan. Ano nangyari sa kidnapping sa Turkey? Kawawa naman, sabi ni Trollbuster. Ang dami ko ng vlog yan palaga. Well, pinadukot ni Lisa Ahas. Yan. Malinaw ang mga ebidensya, ang mga pictures, mga audio, mga iyakan na nandiyan lang po sa ating TikTok, nandiyan lang sa ating Facebook, nandiyan lang sa ating YouTube. May 10M daw na pabuya na magpapatunay na connected ang mga Remulla sa Pogo, sabi ni Alizazi. Wow. Pabuya, imbestigahan nyo muna. Ang gagawa niyan, hindi ordinaryong citizen. Siyempre, ang lakas ng loob nila. Hawak nila yung mga dokumento eh. Yung anak nga ni Remulla na nahuling nag-transport ng, pangsinghot. You know that? Nakaalpas. DOJ ang tatay. Yan pa yung mga hamon-hamon nila. Gawin yan, hindi tayo gagawa niyan ng mga ordinaryong citizen. Ang gagawa niyan, dapat yung nandyan sa kapangyarihan.
ang mga senador, mga kongresista, at ang ombudsman, lahat silipin sila. Kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi tayo. Ano sinasabi na bullshit yan, palangga? O kung sino makakapagpatunay. As ordinary citizen, hindi mo yan kaya. Kahit na may report pa tayo, ang gagawa niyan gobyerno, hindi tayo. Kasi ang gobyernong matitino, kung may matino, sila ang may resources. Hindi tayo. May resources ba tayo, mga palangga? May resources ba kayo para mag-hire ng mag-imbestiga nito? Mga kapulisan. Hindi tayo. Kaya yung mga etchos na yan, na 10 million pabuya, etchos lang yan para kunwari, ay, ganyan. Ang lakas ng loob, magbigay ng 10 million. Gaano na naman ang 10 million? Barya lang yan sa kanila, sa kinikita nila dyan sa Pogo. Okay. Sabi ni Barkadahan, yung Mary Jane Jadick din yung anak. Sabi ni Palangga. Ayun na nga. Sabi ni Biz, BCB, Syndicate Mafia and Administration. Yun na nga sinasabi ko. Okay. Ito. Sabi ni Lian, nahuli anak na rin mula dati sa Hong Kong nung doon pa ako nag-work pero anya rin nakulong tapos nakalabas. Ayun na nga. Pagay yung 10 million na yan, katarantaduhan yan. Okay? Etchos lang. Sabi nga ni Jensen, right? Etchos lang talaga yan. Aba, mayroong pinadala si Kuting na pinadala siyang okay. Kitiling kita. Makakitil man lang, makaganti man lang yung mga palangga ko, ha? Nagtutroll ka dito, ha? Ano ka ngayon? Dedo ka na. Dedo ka na hitad. Okay? Sabi ni Miggy, thank you, Ms. Marlica, for always protecting Philippines using your nga bills. Solid North kami. VP Sara. Yes, mga palangga. Ayun. Okay. Ito sa'yo. Tayin kita. Padala ka ni Lisa, magkano bayad sa'yo. Ang father natin ay provider and disciplinarian. Muchas gracias. Yun na nga, Lucky, di ba? Pero hindi ngayon ang tatay ninyo. Ang tatay ninyong bangag ay patuloy na nagbabangag. Kaya patuloy kayong nahihirapan. Diba, nagpapadala pa ng troll dito, palangga. Sige. Gugurgurin ko yan. Nasa moment ako ngayon ng gugurgurin ko yung mga yan. Ay, nako, kanina pa ba? Sige, iba hindi ko nakikita. Gugurgurin ko yan. Sabihin nila. Pag nakita ko talaga, gugurgurin ko ng bongga-bongga yan eh. Okay? Toxic na ang gobyerno. Okay? People power na, sabi ni Rose SS. But anyway, I hope itong mga, nasa inyo naman yun. Nasa mga kamay ninyo, wala naman sa akin eh. I spend time nakita ngayon, magdadalawang taon na. 'Di ba? Sino ang unang nagbatikos sa gobyerno niyong bangag? Ako at saka si Pebbles Talakera. Si Mother Pebbles Talakera ang pinakaunang nag-alala sa inyong mga OFW. Alam niyo ba na nilalapit namin kayo ang mga problema ninyo, kaya kami nagalit ni Mother Pebbles na yan. Maliban pa dun sa ibang issue, nagalit kami sa babaeng Bartek na ito. Dahil yung mga nilalapit naming mga issue sa inyong mga OFW na mga nagme-message sa amin, hindi kami pinapansin. Actually, inilapit ko pa nga yung mga isyong pulburon noon, salamitan, yung mga issue noon nakaraan. Dinidedman ni Lisa yan. Nagtataka ako tuwing, although hindi man ako nagtataka, nakakaramdam na ako ng something na parang hindi nila talaga focus yung pigil nitong pagkalat ng mga pulburon. Yung mga issue dun sa lamitan, finorward ko sa kanya. Yung mga issue ninyo, ng problema ninyo dyan sa passport, yung mga trato sa inyo sa polo, sa embahada, pinoforward ko sa kanya yun. Deadma. Wala talaga. Yung mga hinaing ninyong may mga sakit na sana, di ba? Diyos ko, na sana dahil magkakilala kami, magkaibigan kami, sinuportahan ko sila at nag-text naman sa akin, anytime, tumatawag pa nga kahit lasing. Ano ba naman yun na nag-text ako diretso, Bartek, ito nga pala, CEO OFW, ganito, ganyan, may problema. Dined ba kayo? Isa yun sa mga dahilan kung bakit po kami nagsalita ni Mother Pebbles.
at sumunod-sunod na kayo at dumami na dahil kayo mismo naka-eksperyensya dyan. Lumabas na si Attorney Glenn Chong, lumabas na si Attorney Vic, lumabas na si Spokes Roque na dati, umaasa pa siya na akala niya magkaroon ng pagbabago si Bangag, di ba? Ang dami na nagsalita. So hindi po ito hindi ito nganga-bells lang. Kasi kahit anong nganga-bells ko dito mga kababayan, kung wala namang saysay ang mga sinasabi ko, wala rin naman. Magsasalta ba sila Glenn Chong kung tama ang ginagawa ng Bartek ninyong, yung bangag ninyong presidente? Sabi ni Gawis, ang mga pagkor na nakakalat sa mga pogo ay nagsisilbing intelligence ni Satanas. Kaya nalalaman nila kung anong pogo ang dapat nilang kontrolin. Ayun na nga, mga palangga. Ito si palangga. Marlica, dapat talaga people's power na ilabas na yung lahat ng video na illegal na gawain. Wala nang matitira sa laban ng bayan. Kitang-kita naman ang ginagawa nila. Ano pa ang iniintay ng mga tao? Palangga, yung mga video inilabas natin, kumilos ba kayo? Yung kidnapping. Ano pang video? Yung kidnapping na nakipagsabuatan si Lisa kay Louie. Kay Tedo Boy Locsin sa asawa niya. Hindi ba yun mahalagang video? Yung iyakan ng mga bata na tumatangis dahil inihiwalay sila sa kanilang anak. Ano ba video ang gusto ninyo? Sorry palangga. I'm just being emotional. Kulang pa ba yung ano ba ang ito? Ito, sige. Tanungin ko kayo. Ano ang mahalagang video? Although maghintay lang kayo, baka yung may hawak niyan yung gusto niyong video. Tanungin mo nga kayo, mag-isip nga kayo, ano ang mahalagang video? Si Kuting, inilabas ko ang pre-op, okay, an authority to operate, na siya ay nasumisinghot. Tapos, pinatotohanan ni Agent Morales nagkaroon ng Senate hearing. Okay. Kung tatanungin ko kayo, mga palangga, ano yung mabigat? Actually, parehong mabigat yun eh. Kung si Kuting ay isa lamang individual na sumisinghot ng polboron, wala tayong pakialam na masira yung buhay niya o buang-buang siya, di ba? Pero kasi presidente siya at hawak niya ang pera ninyo at nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng bawat Pilipino kung tayo ay isasabak sa bang or hindi. But if Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.